Magandang gabi sa ating lahat. Ito na naman po isang episode dito po sa channel ni Niolo. Ako po si TPL4 at ito po ay aking podcast at ngayong gabi, nagabihan po tayo. Usually po ang time natin alas 3 ng hapon. Medyo na ano po kanina na busy. So ngayong gabi po tayo po ay paunlakan po natin ng mga balita na ah, hindi nyo napapansin kaya pinapansin namin. So naghatid po ako sa inyo ngayon galing dito po sa Ormoc City, Leyte at ang una pong balita natin ngayong gabi na hindi nyo pinapansin kaya pinapansin namin patungkol po kay Senator Christopher Bongo. Ito po ang unang-una natin na balita. Baka hindi nyo napansin, kaya nga pinapapansin namin sa inyo. Patungkol po kay Senator Bongos na alam po natin ay siya po ay ang chairperson ng Senate Committee on Youth. At nanawagan po siya sa National Youth Council and tsaka sa Department of Budget and Management, ang DBM, na dapat gamitin na daw ang mga funds na allocated ng Kongreso para sa mga kailanganin ng mga ating mga kabataan patungkol sa mga youth programs, particular na yung ina-address po yung mental health at saka bullying. At minamadali po niya, urgent implementation siya. Yan ang gusto ni Senator Bongo. I think itong mental health ay itong mga usapin na kailangan po i-address at tutukan ng pansin ng mental health ng mga kabataan, patungkol po to sa mga recent na mga nababalita na yung mga nagpapatiwakal po ng mga teenager. Yun po, meron pong mga ganun na issue ngayon at hindi lang po natin alam kung ano ang eksaktong incidence rate ng ang suicide po dito sa ating bansa. Pero yun na nga, nakakabahala din po na may mga nababalita sa mainstream media na may mga nawawalang mga bata at natatagpuan na lang na walang buhay. Hindi dahil sila ay nadisgrasya or nagkasakit, kundi nakikita po na nagpatiwakal, may mga senyales po sila ay nagpatiwakal. Mga batang-bata pa po, kung ang ating mga kabataan ay nag-iisip ng yung ganun na klase ng mga solusyon sa mga problema, lalo na yung mga depresyon, nakakabahala po yun talaga. Kasi hindi po natin na yung mga problema po na ganung klaseng mga problema ay usually po nung sa kapanahonan ko nararanasan po ng mga yung may edad na yung mga depression. Ngayon po tila ba bumababa po yung edad na nakikitaan po ang populasyon natin, ang generation ngayon ng yung kahinaan ng loob at saka depression. At alam po natin na ang depression ay hindi nakikita basta-basta. At dati-dati, nung kapanahonan namin, yung mga ganyan na klaseng problema, hindi pinag-uusapan. Hindi na pag-uusapan sa society. Siguro, dahil nakakahiya din na bakit naka-depress, kasi hindi yan yung usual na sakit ang mental health noong mga panahon ng mga siguro 70s, 80s, hindi po masyado pa ang mental health noon. Ngayon po ang mga kabataan ngayon exposed na po sa madaming mga bagay na wala noong mga kapanahonan namin. At lalong-lalo na po ang technology ngayon at alam na po natin sa kaakibat ng technology kagaya ng sa social media,
yung cyberbullying po, malaganap. Laganap po ang cyberbullying. At meron talagang mga kwento, may mga instances na dadala ang mga kabataan na sa mga pag binabash sila, cyberbully sila online, naapektuhan po yung kanilang psychology. Ganun na po ang kahit dati-dati, nung hindi pa po, wala pa po internet, nakaranas po kasi ako ng walang internet, walang social media, walang Facebook. Walang pisikalan po ang bullying noong unang panahon. Pisikalan. Ngayong mga sa kabaguhan na panahon, ang bullying po pwede na madanas online. At yun na ang problema is kahit po yung physical bullying at yung online bullying, cyberbullying, ang problema ay sometimes or most of the time parehas po yung resulta. Yung nasasaktan nasasaktan yung receiver at may mga chances na makaisip siya ng gumawa ng hindi maayos. Yun nga, yung kagaya ng sinasabi ko na pagpapakatiwakal dahil sa depression, dahil binubuli ng mga kilala niya, ganun, hindi siya lumalaban, ganun, kasi natatakot siya. So, well, ayoko man, hindi ako supporter po ni Christopher Bongo, pero sa itong panukala na to, sige, i-push natin yan. Lalong-lalo na yung sa mental health. Importante po. Kasi meron nga talaga pong nababalita na gano'n na mga insidente na involve ang mga bata, ang youth. Tapos, naawa po tayo sa mga magulang. Nakakaawa ng mga magulang, hindi rin nila alam kung bakit yung kanilang anak ay nagawa yung ganun. So, sige. At kahit na may gera sa Iran, pwede naman din ito pagtuunan ng pansin. Kasi nga po, may tinatawag po tayong multitasking. Yung ayaw lang tumanggap yung ayaw hindi nakakaintindi ka ng ibig sabihin ng multitasking ay yung mga tao na sinasabi natin na one track mind na kung hindi nila kung hindi ito parang isang bagay lang sila nakatingin. The others hindi sila yung tipo na consider ng ibang mga paraan. Kung sa kanila ay wala na silang pag-asa, doon na lang sila sa walang pag-asa. Hindi nila iniisip na meron pang ibang paraan or ibang solusyon sa problema. Kasi ayaw na nila maghanap. Kasi ayaw na lang tuunan ng ibang pansin yung kanilang tinututukan, pinufokusan. So, yung mga taong klaseng ganon, hindi po yun magaling maglaro ng kahit anong strategic gameplay. Hindi marunong mag-chess. Yung mga ganun na tao, hindi marunong tumingin sa isang bagay na alam agad kung ano ang gagawin, kung ito yung gagawin niya na paraan, kung ito yung gagawin niya na paraan, kung ito yung gagawin niyang paraan. Sa larong chess po, kagaya ng ganito na sitwasyon na bakit si Bongo hindi binabatikos ng sariling mga DDS niya, mga supporters niya na tinutuunan ito ng pansin kahit may sa Iran, may gera sa ibang bansa, sa ibang at nauubusan na tayo ng mga gasolina. Pero wala kami narinig na batikos ang mga DDS sa itong panukala ni Senator Bongo. Yung isa man niyang, compared naman si Senator Bongo kay Senator Robin Padilla ewan ko ba, si Senator update ko lang po, si Senator Robin Padilla ay nananawagan na maging independent country na daw tayo
para daw tayo ay maiwas sa oil crisis. Hindi yata naintindihan ni Senator Robin Padilla kung ano yung naganap nung June 12. Ano yung sineselebrate natin every June 12 po ng taon. Hindi siguro aware si Senator Robin Padilla. At isa po pong panukala ni Senator Robin Padilla na walang kabuluhan, di gaya nito kay Senator Bongo, yung parang bang gusto niya tayong girahin natin ang Sabah. Kasi madami daw doon langis. Gusto makipag-away ni Senator Robin Padilla sa Malaysia, Indonesia, o ano ba saan ba nakakabit yung Sabah, di ba, Malaysia. Gusto pa yata tayo makipag-away. Hindi solusyon sa problema natin ang gera doon sa Middle East. Hindi po solusyon ang makigera din tayo dito sa Asia, sa Malaysia, dahil lang sa Sabah. Ang galing. So, between po ni Senator Bongo at ni Senator Robin Padilla, mas okay pa to yung utak ni Senator Bongo. So next, isa pong balita na hindi niyo pinapapansin pero pinapansin namin ay patungkol sa mga pulis. Pasaway po ng mga pulis. May mga pasaway po na pulis talaga, actually. At naka-aresto po ng 174 na pasaway. Nagkaka-fighting isabong. At yun ang nakakatawa. Reklamo, yung may mga nagrereklamo about sa ayuda na 5,000 lang yung ayuda daw para sa motorcycle drivers natin. Inuna po dyan sa Metro Manila, 139,000 ang nabigyan po ng ayuda sa Metro Manila, sa kabuuan ng Metro Manila ng 5,000 yung mga tricycle drivers. At alam po natin na yung mga bus operators na bibigyan din po ng ayuda ng 10,000 per bus unit nila. Kung kayo po ay bus operators, magdedepende po yung inyong gasoline subsidy kung ilan po yung nasa garahean nyo na bus. Pero nagrereklamo pa rin po ang mga tao. Tapos, malalaman na lang po natin na dito po sa nakaka-operate pa rin ng nagsasabong pa po. Sinusugal pa. Parang ang weird, no? Concerned yung mga tao ngayon sa rising cost ng gasoline at maaapektuhan din po in the coming days. Expect na lang po natin na aakyat din po yung mga bilihin, yung mga ganun ba. Tapos makakita tayo ng news na ganito, meron nagsusugal pa, pinakukuha pa magsugal. Tapos sabihin natin, nagrereklamo tayo sa ayuda ng gobyerno. So, I think, good job. Good job po sa CIDG, NCR. At ito po ay nasugpo. Kailangan po talaga siguro disiplina ng mga tao, no? At alamin nyo anong priorities nila sa buhay. Lalo na ngayon na nagtataasan na po. Bakit po? Pwede itigil po muna yung mga sabong-sabong, sugal ba dyan? Ganun. Kasi nga po ito na nga po, sino pa usually yung nagsusugal? Di ba po yung mga tricycle driver, tsaka mga bus driver na susugalan. Parang, naman po, Mariosep, naghahanap po ang gobyerno natin na maibsan ang ating mga, ang ating mga worries sa gastusin. Kaya na nga, nag-aayuda na. Naglabas na po naglabas na po ng pondo at 20
20 billion pesos po ang amount para lang po dito sa nangyayari sa atin na nakukulangan na po ng supply ng gasolina. Buti na lang po dumating yung isang oil tanker na galing sa Russia na dala-dala po 700,000 barrels ng crude oil. Makakatulong po yun sa supply natin for the next 45 to 60 days. At inaasahan sana natin na hindi na tatagal ng ganun katagal ang gera sa Iran kasi hindi po natin yun fight. Yung sa Iran po, hindi po natin yun fight. Pero naapektuhan na po tayo. At tayo po ang kauna-unahang country sa buong mundo na nag-announce na po, na nag-declare na po tayo ng national emergency na due to the oil crisis. Tayo po ang first country in the entire world na nag-sound off na kahit meron pa tayong supply at may darating pa ng mga supply ng crude oil galing sa Russia, galing sa iba pang sources na naghahanap ng paraan ng ating gobyerno. Tayo po tayo po yung pinakauna-unahan ng country na nagnanawagan na apektuhan na tayo kung ano nangyayari doon sa Middle East, sa kanilang gera doon. Na hindi tayo kasali sa gera, hindi tayo kasali sa gera. Tayo lang ay malayo po tayo doon. Pero naapektuhan po tayo. Ang supply natin naapektuhan yung presyo ng ating mga bilihin. Realidad po yan. At ito po sana ang ating intindihin Yung nangyayaring krisis sa atin dito ay hindi po kasalanan ng gobyerno. Hindi kasalanan ni Presidente. Hindi niya kasalanan. Hindi to inasahan na mangyayari. Kasi hindi naman tayo yung gumalaw. Ang Amerika po ang gumalaw, USA po ang gumalaw at ang Israel. Sila po yung gumalaw. Tayo po ay naapektuhan. Pero hindi po kasalanan ng gobyerno natin yung nangyayari dito sa atin. Wala pong gusto sa atin na nag-away-away sila doon. So ang ating gagawin lang po maging sana mahinahon at maghanap ng paraan na makatulong sa gobyerno at tulungan na din natin yung mga sarili natin maghanap ng paraan kung paano natin maiibsan ng ating sariling mga problema patungkol po sa gasolina, sa konsumo, sa bahay, sa kuryente, sa bibilihin. Di ba? So, siguro ma-advise ko lang sa inyo is, yun nga, the same things. Kung meron kayong bisikleta at malapit lang po kayo sa inyong sinatrabahuan, magbisikleta kayo. Yung mga maka-afford ng solar, mag-solar panel, bumili ng mga solar energy para ma-utilize. Mag-invest na po kayo sa solar. Yung mga meron rin kaya, kung meron kayong kaya, bumili kayo ng electric vehicles. Gasol, kung kayo ay natatakutan sa gasol, matuto kayong magluto sa gamit ang kahoy. Kung makakita kayo ng kahoy. Dapat hindi po tayo mawawala ng pag-asa at hindi po tayo mahahanap as long as nakakaisip pa kayo, as long as nakakaisip kayo, ginagamit po ninyo ang inyong pag-iisip sa tama, makakakita po kayo ng solusyon sa problema. Kasi po, walang binibigay ang Diyos na problema na hindi nyo kaya. Yun lang po yung isipin ninyo. Kung tayo po sa ngayon po ay okay,
okay pa po talaga tayo. Okay pa tayo. Kung hindi niyo po alam, doon po sa Cuba po, doon sa Cuba, alam mo ba yung saan yung Cuba? Malapit po yung sa Florida, sa baba ng Florida. Wala na po silang kuryente doon. Kung kayo po ay nagsumusubaybay sa global news, ang Cuba po ay mostly wala na po kuryente doon. Brown out sila. Tayo dito, meron pa kuryente. Alam ko yung ibang mga lugar, nirarasyon na yung kanilang kuryente. Dito po sa Ormoc City, sa awa ng Diyos, ay meron po kaming geothermal plant dito. So hindi po kami dumidepende sa coal, hindi po kami dumidepende sa gasolina dito sa electricity namin kasi meron nga kaming geothermal plant dito sa Ormoc City. At kanina, maswerte po kami ng asawa ko nung umiikot po kami sa syudad namin dito sa Ormoc City, nakakita pa po kami ng isang gasolinahan na ang kanila pong per liter na unleaded is 88 pesos. Meron po kami nakita kanina at kaya po kami, medyo natagalan din kami dito kanina, ako umuwi kasi nagpa-full tank na po kami doon sa 88 per liter na yon na gasolinahan. Mahaba po yung pila. Maswerte lang po kami kasi yung iba po dito yun na pumapalo na po sa more than 100 pesos. So, kung kayo po, ang totoong Pilipino po ay marunong dumiskarte, marunong maghanap ng diskarte sa panahon ng krisis. Kung hindi kayo marunong dumiskarte, hindi magkikikin ang inyong survival instincts. Sa panahon ng krisis, ano kayo? Paano yan? Paano kayo mabubuhay kung hindi kayo marunong dumiskarte? Sa tamang paraan, of course, hindi yung paraan na yung masamang paraan ha. Kasi masama din po yung nakakatapak tayo sa kapwa natin na dumidiskarte rin para mabuhay, di ba? Respeto lang, di ba? So, good job. Pero itong mga nag-isabong, ito 174 na arrested dito sa Manila Coliseum na to. Paki-check po kung mga tricycle drivers yung mga yan or mga bus drivers yung mga yan po. Kasi kung itong 174 na itong naaresto na to na mga sabongero, isabong. Kung mga tricycle drivers po yan or kung ano pa yan, mga chuper yan, ay i-penalize nyo po. Kasi sigurado yung pinanggamit niyang pangpusta dyan, alam niyo na kung saan galing. So, next po ay ang mga balitang hindi po ninyo napapasin, kaya pinapasin natin ay patungkol po sa ito po, Department of Energy. At yun na nga, ang ating Department of Energy, ito po ay isasama ko po ito mamaya kasi gumagawa po ako ng write-up about sa uplift. I-explain ko po doon sa aking page kung ano po yung uplift. Ito na dulot nung bago lang na pinirmahan ni PBBM na EO. Yung bang pagdedeklara sa ating bansa na state of national emergency dahil nga sa oil crisis ngayon. Ito po ay good news na bibigay ko sa iyo galing po sa Department of Energy. Meron po silang strategic fuel program. Ito yata po yung gusto. Ito po yata yung kinagalit ni Senator Loren Regarda. Ito yung hinahanap niya doon sa DOE. Hindi galit na galit po si Senator Loren Regarda kasi hindi daw sumipot si Secretary Sharon Garin doon sa isang hearing patungkol dyan at absent siya. Well, as the alter ego of sa presidente,
Alter ego po si DOE Secretary Sharon Garina as a alter ego ng presidente. Siguro nung time na yon na wala siya doon sa Senado, dahil po dito, ang tinatarget po ng ating DOE ay 2 million barrels 2 million barrels additional supply. Wala pa, bale yung, di ba, dumating po yung 700,000 barrels galing sa Russia. Ito, next po ito, ang target po is 2M barrels. At naglabas na po ng 20 billion emergency fund para lang po sa seguridad ng ating fuel, ang langis. Naglabas na po ng pondo, 20 billion po ang halaga nito para bumili po kung saan sila makakabili ng langis. Dumating na po yung sa Russia, nag-e-expect pa po na may darating pa. So, yun nga. Hindi lang po langis, pati po LPG. At nga pala, speaking of LPG, kung kaya po ninyo, I advise na mag-stock na po kayo ng LPG. Kung meron po kayong mga empty dyan na mga tangke, babutihin po ninyo, medyo kailangan na po maglabas ng konting pera para mag-stock. Kahit siguro tatlong LPG sa bahay. Kasi po kung tatlong LPG, kung sa konsumo sa LPG, siguro makalast po yan ng mga 9 months. 9-10 months. So kung kaya po ninyo, mag-stock na po kayo ng LPG ngayon pa lang. Yun po. So, yun na nga. Hindi ko maintindihan bakit bakit sinasabi ng ibang kagaya ni Senator JB Ejercito. Sinabi niya na mabagal ang kumilos ang gobyerno ngayon dahil sa crisis, sa oil crisis, mabagal. Nababagalan pa po si Senator JB Ejercito sa kilos ng gobyerno. Hindi ba nila naisip na nung pumutok po yung kailan ba nag-start yung gera? Last day, February 27 ba yun? 28? Nung pumutok po yung gera na yun, lumalabas ngayon na nag-order na po ang ating gobyerno ng langis sa Russia. Kaya nga dumating po yung isang tanker, yung isang araw, para maghatid ng 700,000 barrels of crude oil. Gumagalaw po ang gobyerno. Hindi ko maintindihan bakit hindi nila iniisip na gumagalaw. Proactive po ang gobyerno natin. At hindi po fake news hindi po fake news yung 700 barrels of crude oil na galing sa Russia by way of nasa taas? Siberia. Galing pa pong Siberia yung tanker na yun. Bumaba lang sa atin dito sa Pilipinas. Meron na po, in-anticipate na po ni Presidente yan. Tapos sasabihin nyo si Presidente na walang ginagawa. Ano yung mga paayuda niya? Ano yung mga niya? Madami po ginagawa ang Presidente, hindi na lang alam. Kasi hindi po kasi sila nakatingin doon. Ang tinitingnan po ng ibang tao kasi yung mga fake news ng mga pinapakalat ng mga Duterte supporters, kagaya na lang yung pagsabi na nagpadala daw ng gasolina ang Sultan ng Brunei sa Davao City. Fake news po yun. At ang problema po doon, kahit ulit-ulitin na sinabihan na sila ng fake news ng mismong munisipyo
ng Davao City Information Office, ang mga DDS hindi pa rin po naniniwala na fake news yun. At gumawa pa rin po sila ng mga kaakibat na fake news na galing daw sa kay, ano yun? Prince ng Nigeria or King of Nigeria. Pero ang mukha po ni Sean Combs, yung si Puff Daddy, yung isang singer, rapper. Nagpasalamat po sila noon. Kung makikita po ninyo yung mga post na mga ganon sa mga DDS na mga pages, nandun po, hindi po yata alam ng mga DDS kung ano po ang ibig sabihin ng Puff Daddy Oil or DD Oil. Johnson & Johnson's, hindi nila alam. Ang weird nila, naniniwala sila sa ganun na klase ng mga news. Pero itong news na napadalahan tayo ng Russia, ng krudo, hindi sila naniniwala. Weird. So, kung kayo po ay naobserbahan po natin na ang hinahype po ng mga ayaw sa administrasyon, sa kasalukuyang administrasyon, ayaw nila sa kasalukuyang presidente. Ang ginagawa po nila ay panic. Nagpapalaganap sila ng panic. Hindi po nakakaisip, kahit leader, hindi po nakakaisip ng matino kung siya po ay nagpapanik. Diba? Gusto niyo bang si Presidente Marcos magpanik? Mas kakampante pa ako siguro kung sabihin niya sinabi na po mismo ni Presidente na huwag kayong masyadong makabahala. Sinabi na po niya yon, huwag na po kayo mabahala. Gumagawa ng paraan, pero gusto ng iba magpanik. Would you rather put your life doon sa taong nagpapanik at nagkukos ng panik kaysa sa taong kalmado at naghahanap ng solusyon sa problema mo, sa problema nating lahat? Doon ako sa kalmado. Kasi yung kalmado na isip, nakakaisip ng tamang solusyon sa problema. Yung mga panik, wala. So, ang susunod natin ito. Sumasakit po yung ulo ko pag nakakita ko ng mga ganitong news. Sumasakit. Nakikita ko kasi yung masamang ugali ng mga Pilipino sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Yung pagka-ingrato ba? Yung pagka-ingrato at pagka-atat. Yung hindi marunong maghintay. Yung mga naggalit na galit pero nagdidepende sa gobyerno. Gumalaw sa gobyerno. Yung mga feeling entitled ba? Na instead na magbigay ka ng solusyon, tumulong ka at magbigay ng solusyon, yung magagalit ka pa na binibigyan ka ng kaunting tulong. Parang gusto mo lahat. Na meron po ako nakita kanina, alam po natin na bibigyan na po ng subsidiya ang lahat ng mga driver. 10,000 po. 10,000 po sa mga I think jeepney driver. Tapos, merong isa doon, nakita ko kanina nag-in-interview, matanda na yung tao, may edad na. Kulang daw yung 10,000. Gusto niya 30. Gusto niya agad-agad 30 ang handout. Yung tipo bang tutulungan ka ng gobyerno, pero gusto mo naman magdidemand ka. At alam mo naman hindi lang ikaw yung may problema niyan. Lahat po tayo, kahit hindi tayo super. Yung mga sumasakay, mapagkakaproblema din po sila. Kung itataasan ang
fair hike, magpe-fair hike. Kaya nga po nag-utos si Presidente na hindi wag muna mag-fair hike. Kaya nga po tayo nagsasubsidy, nag-aano na po siya ng ayuda sa oil, naghahanap ng paraan. Tapos may makikita tayong mga news na ganito, yung mga, ano ba, galawang ingrato. Yan po, isa sa pinakamasamang ugali ng Pilipino, yung pagiging ingrato. Next po yan sa pagiging traidor. Traidor ka na sa bansa mo, tsinador ka na nga, tapos makakita ka pa ng mga tao na mga ganitong klase na instead na sasabihin, buwis, ninakaw, bawiin. Saan yung babawiin yung ninakaw yung buwis? Nagbabayad ba yun talaga sila ng mga buwis? Buwis sa langis, tanggalin. Well, gusto nila overnight na solusyon. Hindi po yan pwede sa overnight solusyon. So, hindi ko alam kung hindi nila nakikita ang ginagawa ng gobyerno dahil lang sa nangyari na sigalot doon sa Middle East. But step by step po yan. Step by step. As of now, I will believe the president na kalmado po tayo, kalma, okay lang pa, okay pa tayo. Wala pa talaga tayong crisis. Nasabi natin crisis. Kung may crisis kayo sa inyong sarili, personal na yun siguro sa inyo. Magkakaroon ka talaga ng crisis kung wala kang trabaho, tamad ka. Ano yan? Kung wala kang trabaho, tamad ka. Magkakaroon ka ng crisis. Kung wala kang trabaho, wala kang pera, tapos, magkaroon ng oil crisis, tapos magrereklamo ka na mataas ang bilihin ng lahat, pero wala ka namang pambili, ilugar yung sarili ninyo, please. Ilugar ang sarili. Hindi na uso po si Juan Tamad ngayon. Hindi na po uso yun. Siguro noong 60s, pwede pa. Pero ngayon, hindi na uso. Hindi na po uso ngayon. Kung madiskarte ka na tao, kung gagamitin mo yung kung anong binigay sa iyo ng Diyos na isip, yung talino, pero na lang kung nawala yung talino mo dahil sa kakasuporta mo sa mga Duterte, well, yung crisis is sa'yo, personal sa'yo. Yung panic mo dahil sa mga nangyayari sa ibang bansa, personal sa'yo. Sa ngayon po, naniniwala po ako na gumagawa ng paraan ang gobyerno. At yun po yun po ay ang subject ng sinusulat ko. Nahirapan po kasi ako ngayon magsulat ng mahaba. Kasi nga po kailangan medyo meron tayong may pakiramdam po tayo na hindi maayos. Kaya medyo hinahinay lang po ako sa mga aking ginagawa. Mahirap po pag may sakit. Huwag po kayong magkasakit. Lalong-lalo na kayong may crisis ngayon. So, ayoko nitong ganitong ugali. Yung tinutulungan ka na. Tapos, nakukulangan ka pa. Iniisip mo lang sarili mo. Pero hindi mo iniisip yung ibang tao, yung mga pasahero mo. Mga ganun. Diba? Tapos, dahil sa frustration mo, gusto mo gumawa ng panic. Para gusto mong mandamay, yung takot mo, manghawa ka ng takot mo sa sarili mo. Manghahawa ka ng ibang tao. Kung gano'n po, wala talagang hindi tayo makakita ng solusyon ng ganyan. So, ewan ko. Ay, nako. Next po sa mga balita na baka hindi nyo pinapansin at napansin natin. Ito po. Nako, si Manang Aimee.
Si Manang Amy po. Ano ba to? Ano ba gusto ni Manang Amy? Mapawalang sala si Sara Duterte dahil may gera sa Iran? Ganun ba? Ganun ba ang tanong? Diretsa ang tanong. Dahil ba may impeachment na impeachment nasasala ngayon sa impeachment proceedings ang kanyang BFF na maitim, ang budhi. Ibig sabihin, kung may gera sa Iran, nagkakagera sa Iran ngayon, gusto ba ni Senator Amy Marcos na i-quits na lang si Sara Duterte ng House of Representatives sa kanyang mga sa impeachment niya dahil may gera? Unahin natin yung gera daw. Tapos yung kanyang yung kanyang best friend, wala na, quits na. Anong kinalaman ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa sa paggagasta ni Vice President Sara Duterte noong December 2022 na nawala ng 11 days yung 125 million pesos na confidential funds niya? Ano ang connect? Ano ang connect nung na hinahanap at pinapa-explain kaysa Vice President Sara Duterte na 612.5 million pesos na confidential funds, combined confidential funds ng OBP at DepEd nung siya pa ay secretary from 2022 to 2023. Anong kinalaman sa mataas na presyo ng petrolyo dahil sanhi ng gera doon sa Iran sa impeachment ni Sara Duterte? Nasaan ang kaluluwa ng bayan? Obviously, wala sa iyo, Manang Amy. Binulag na kayo ng paghihiganti at kasakiman sa kapangyarihan. We, Manang. Ikaw, nabulag ka. Hindi, si ading mo, Manang Amy, si ading bonget mo, hindi siya bulag, Manang Amy. Ikaw ang nabubulag sa mga Duterte. And I'm speaking for as a third generation Marcos loyalist. Ikaw yung nabubulag sa mga Duterte. Ano ba pinakain sa'yo ni Sara? Ano bang pinakain sa'yo ni Rodrigo Duterte? Gayuma ka sa kanila. Nasaan yung kaluluwa mo bilang kapatid ng presidente ng Pilipinas? Bakit yung mother ninyo nandun sa Malacanang, hindi sa'yo na sa'yo? Hindi mo naman inaasikaso si Madam di ba? Si Madam Meldy, hindi mo naman inaasikaso. Kaya nandun sa Malacanang. Kaya hindi ka nakakapunta doon every Sunday pag meron silang lunch doon, ng pamilya. Ikaw lang yung wala doon. Di ba, Manang? So, nasaan ang kaluluwa? Nasaan ang kaluluwa sa pagsilbi sa bayan? Tanungin mo yung best friend mo sa itim ang budhi. Tanungin mo si Sara kung nasaan yung kaluluwa niya. Diba? Asan si Sara mo? Bakit ayaw humarap sa house? Bakit ayaw harapin yung mga bakit ayaw harapin ni Sara Duterte yung mga ina-allege sa kanya? Laging yung sabi sa proper forum. Okay. Proper forum na po yon. Alam niyo kung bakit masyadong mabusisi ang House of Representatives sa impeachment na? Ha? Alam niyo ba kung bakit? Dahil yan sa Supreme Court. Madami pong mga krikititos dahil last year madami na pong inad na rikititos ang Supreme Court para sa House of Representatives pag meron silang i-impeach. Mahirap na po mag-impeach ngayon kaysa nung dati. Basically po yung fast track
yung fast track na pag-i-impeach ng isang impeachable official doon sa House of Representatives ay walang bisa na po. Kailangan sila ngayon dumaan sa karayom. Kaya nga mo may mga steps na tinatahak sila. Kasi yun po ang nakalagay na sa bagong Requisitos na nilagay ng Supreme Court. Hindi po pinawalan sala ng Supreme Court ang mga aligasyon, ang mga articles of impeachment last year ni Sara Duterte. Those articles still stand. Yun nga po yung mga basis ng impeachment, ng dalawang impeachment complaints ngayon laban sa kanya. Yung isang impeachment complaint, 6 po yung allegations doon. Yung ang second complaint is 5. Pero ayaw sagutin ng Vice Presidente. So Manang Aimee, bakit ayaw sagutin ng Vice Presidente na best friend mo yung mga alegasyon? Ano lang naman yun 6 and 5. 6 and 5 na halos similar po yung 6 and 5 ng 6 impeachment complaints sa first impeachment at 5 impeachment complaints sa second. Halos pwede naman yan sagutin in yung isa-isa yon. 16 po yung kanyang 16 po ang abogado ni Sara Duterte. Masasagot niya yon one by one kung gugustuhin niya. Pero ang ginusto niya, ang ginawa niya, gumawa po siya ng sagot na hindi sagot doon sa aligasyon. Yun po ay pangbabastos. At hindi ko maintindihan bakit nila kine-question ang procedure ngayon na tinatahak ng House of Representatives and House Committee on Justice na yun po ay ang requisitos na nga na sinaad ng Supreme Court na gagawin nila step by step. Ngayon, nakakatawa ang hinihintay natin ngayon patungkol sa impeachment complaint ni Sara Duterte, aakyat sila, tatakbo sila sa Supreme Court at doon i-question kung may jurisdiction sa kanila, sa kay Sara Duterte, ang House Committee on Justice at ang House of Representatives. Paano yun kung sasabihin ng Supreme Court sa kanila na bakit sinasabi ninyo na walang jurisdiction ang House of Committee on Justice na sinabihan namin last year na gawin nila iyan para ganito ang paglilitis ng isang impeachable officer. Question yan dati last year, di ba? So kung tatakbo, imagine ko kung tatakbo po ang legal team, ang defense team ni Sara Duterte sa Supreme Court at magreklamo sila ulit. Maghanap sila ng teknikalidad doon sa mga requisitos na inad last year na dapat gawin, inutos na dapat gawin ng Supreme Court doon sa House of Representatives sa paglilitis ng impeachment complaint. Mapapahiya po ang defense team ni Sara Duterte doon sa Supreme Court. Bale cornered sila. The word is corner. Nako-corner sila, naipit na sila ngayon. So Manang Aimee, ang tanong, nasaan yung kaluluwa? May kaluluwa ka ba? Yung mga ghost students nung DepEd nung nasa ilalim nung secretary pa si Sara Duterte, yung best friend mo doon sa DepEd, yung may mga ghost students, ilan yun sila? 12,000. Nasa na yun, mga kaluluwa? Huwag mong hanapin yung kaluluwa sa kapatid mo, Manang Aimee. May kaluluwa yon, mabait masyado. Sa sobrang bait ng kapatid mo, inaabuso mo. Ganon. Parang bata pa rin kayo, Manang Aimee. Grow up. Hindi na baby po si Bonget mo. Hindi na po baby. Senior citizen na po kayong dalawa. Huwag na masyadong mainggit sa kapatid.
Hindi po yung talagang sign of love, yung kainggitan. Kung ano yung kapatid mo ngayon, na tinitingnan mo sarili mo na gusto mo ring maging ganun. Pero baka wala na sa panahon, Manang Aimee. Baka hindi talaga ikaw yung tinakda ng tadhana na maging presidente ng Pilipinas kagaya ng ama niyo. So accept na lang na yung ginagawa ng kapatid mo sa executive department ng gobyerno, eh, walang pakialam sa ginagawa ng House of Representatives o sa legislature. Wala po. I-divide, learn. It's difficult, no? Ako nahihirapan ako, bakit hindi naiintindihan. Matalino po si Manang Aimee, si Aimee Marcos is matalino po yan siya. Matalino yan siya. Pero bakit ganun na? Parang hindi niya naiintindihan na makaka-function ang kanyang kapatid sa executive branch of government kasi yung impeachment po ay nasa legislative branch of government. Separation of powers po ang tawag niyan. Pwede mag-function ang executive department. Hindi siya ang executive department sa mga ganitong mga klaseng crisis. Hindi po hindi po siya nakikialam kung anong trabaho ng nasa legislature. 'Di ba? Ganun lang. So bakit si Manang Aimee nagtataka? Ewan ko sa'yo, Manang Aimee. So, speaking of legislature, ang ating lehislatura ay composed po ng Senate, Upper House, at saka Lower House or House of Representatives, ang Kongreso, Kamara. Sila po, buo. Yan ang buo, ha? Okay. Ang House Committee on Justice, ito na. Sa mga nanood nung 25 kahapon, nung hearing kahapon, pinagsabihan na po lahat ng House Committee on Justice. Sinabi na po ang National Bureau of Investigation na ito po yung sabihin natin na pinaka number 1 na dapat katakutan ng depensa ni Sara Duterte na kanyang legal defense team. Pinasagpina na po ng House Committee on Justice ang NBI doon sa kanilang investigasyon, yung lahat ng kanilang na resulta ng kanilang investigasyon patungkol po sa grave threats na inisyu mismo ni Vice President Sara Duterte laban kay PBBM, kay First Lady Lisa Marcos, at kay dating Speaker of the House Martin Romualdez, Congressman Romualdez. Pinapakuha na po sa NBI yung mga ebidensya, yung video, yung audio. Marami po yun. Certified na po yun ng mga true copies. At hindi lang po ang NBI talaga ang mayroon naka-archive na ito. Halos lahat ng social media nakakita po, napanood, may kopya, naka-archive din. Kasi po, yung kanyang pamabanta ni Sara Duterte, nung November nung gabi or madaling araw, nung Nobyembre na yon 2024, napanood po natin. At hindi lang po yun ang instance yung November. Before that, meron po siyang October na press con. Yung tinawag niya, binigyan niya ng title na Drag Me to Hell. Kasi daw siya po ang presidente ng impyerno. Sino ba nakaka-remember nun? Ako, na-remember ko noon. Kasi doon po sa particular po yon na press con na pinatawag niya sa October, if I remember this correctly, October 18, 2024. Yun po yung press con na nagreklamo siya na gusto niyang gumamit ng helicopter. Nagalit siya na pinagamit sa First Lady yung helicopter. Kasi siya daw dapat yung
siya daw dapat yung priority ng presidential helicopter kasi pre-promise daw sa kanya ng presidente yung hatid sa kanya, hatid sundo sa kanya papuntang Manila padung Davao. Gagawin niyang taxi. Gagawin niyang personal niya na vehicle ang presidential chopper. At nagalit siya nung ginamit ng First Lady one time, yung presidential chopper. Kasi siya daw yung priority. Doon din sa particular na yon na October niya na press con, yun po yung umaksyon siya, nagigilitan niya ng leeg si Presidente Marcos. Dahil nagalit siya dahil hindi binigay ni Presidente Marcos ang kanyang suot na relo na galing pa sa kanyang ama sa isang kadete ng PMA. Gusto ni Sara Duterte ibigay ang isang heirloom na watch ni Presidente sa isang kadete. Kasi ang pag-intindi niya sa sinabi, may sinasabi kasi sa seremonya doon sa PMA graduation about can I have your watch? Ang ibig sabihin noon is para bang pag sinasabi yun ng kadete sa presidente, sinasabi para bang ang tanong na yon is hindi po watch literal. Watch is can I have your back? Yung susuportahan ba niya yung sundalo sa oras na kinakailangan? Susuportahan ba ng Commander-in-Chief ng bansa ang mga sundalo sa panahon ng gera or sigalot? Yun po yun. Yun yung tradisyon. Ang pag-intindi po sa watch as in watch, at nag-expect siya na ibigay yung isang heirloom piece na galing pa sa ama ng presidente sa isang kadete. At dahil doon, gusto niya nang pugutan ng ulo ang presidente. Nasa tabang pag-iisip ba ang ganong klaseng tao? Kung ganun pala, sana si Sara Duterte, binigay niya yung kanyang relo doon sa kadete. Pero hindi, nagalit siya, kinimkim niya yung galit niya na yon. Tapos, nagpatawag siya ng press con. After na ito siya ay, a month after ito siya ay nag-resign bilang sekretaryo na ng DepEd. At doon na nakita unti-unti yung lamat. Madami pala siyang paghihinakit si Sara Duterte. Doon at noong October at saka November ng 2024, nakita natin na nag-meltdown. Kasi hindi niya nakuha yung kanyang gusto. At yun na nga, doon, sa pangyayaring yon, in the 2 months that happened, October hanggang November, nakita natin yung totoong Sara Duterte. Na hindi ko maintindihan bakit hindi pa rin nakikita or naiintindihan ang pag-uugali ni Sara Duterte ng mga DDS. Hindi ko maintindihan. Baliwala sa kanila yung pagbabanta sa buhay ng presidente. Baliwala sa kanila yung intensyon ni Sara Duterte ipahukay ang labi ng isang namayapa na at itapon ito sa West Philippine Sea. At sa mga instances na yon, si Amy Marcos walang sinabi. Walang sinabi. Hindi man lamang nagalit si Amy Marcos nung nagsabi si Sara Duterte na ipapahukay ang labi ng kanyang ama doon sa libingan ng mga bayani at itatapon ang mga labi sa West Philippine Sea. Hindi nagalit si Amy Marcos nung narinig niya mismo galing sa kanyang best friend na nangontrata na si Sara Duterte ng mamamatay tao para patayin ang kanyang kapatid, ang kanyang sister-in-law,
at ang kanyang pinsang buo, walang reaksyon si Manang Amy. Parang gusto rin niya siguro yun mangyari na yung kung anong pinaplano ni Sara Duterte sa kanyang kapatid, hipag, at saka sa kanyang pinsan, go lang siya. Si Amy Marcos. Wala tayong nakitang reaksyon or wala man tayong nakitang kay Amy Marcos na pinagtanggol ang kanyang kapatid laban sa mga pagbabanta ni Sara Duterte na kanyang kaibigan. So ngayon, ang pinapakuha na ng House Committee on Justice ang mga ebidensya sa NBI patungkol sa grave threat ni Sara Duterte sa presidente. At ito po, tingnan natin, obserbahan po natin at tingnan natin kung paano po siya ipagtatanggol ng kanyang defense team, 16 lawyers strong na defense team ni Sara Duterte. Paano nila ipagtatanggol si Sara Duterte the moment na ipakita po ang video sa susunod na hearing. Let's say kasusunod na hearing is April 14 po ang susunod na hearing sa House Committee on Justice sa April 4. Tama ba? April 14. Paano nila ipagtatanggol si Sara Duterte sa aligasyon na ito? Ito po yung pinakauna-unang aligasyon ng kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente. Kung ang mismong ebidensya ay mismo ang makikita natin na ebidensya ay mismo si Sara Duterte ang nagsabi. No joke. May kontrata na at umuo na, nag-yes na yung kanyang kinontrata na mamamatay tao. Hindi daw assassin yung kanyang kinontrata. Anong tawag doon sa magpapatay? Ano ang English ng mamamatay tao ba? Anong English ng yun? Anong English? Hired killer. Dalawang words. Ano yung isang synonymous English word sa hired killer? Ano yung isang word na synonymous to hired killer? Assassin. Huwag po tayong magpagago sa semantics na ginagawa ni Sara Duterte. Kung kayo po ay magpapadala sa kanyang ganyan mga pagka-pilosopa, mabobobo kayo. As in. Yan ang nangyari sa kanilang karamihan o halos lahat ng kanilang mga supporters, mga DDS. Nagpadala sila sa ganyang klase na pagka-pilosopo, kaya nabobo silang lahat. Nakulto. So, makikita natin ang isa sa mga ina-anticipate ko po na pangyayari, pag nilatag na, pinalabas ulit doon sa hearing sa April 14 sa House Committee on Justice para po sila maghanap. Ang last step na po before sa plenary, yung magbobotohan na po sila ng 1/3 para maakyat sa Senado ang impeachment trial. Ang last step is probable cause. Maghahanap po ng probable cause ang House Committee on Justice. Ito na po yung last step, probable cause. Kasi meron na pong form, meron na pong substance na kapasa, meron na pong grounds. Ulitin ko ha, dahil po sa Supreme Court na madami ng requisitos na inimpose para sa isang impeachment trial sa House, dumaan na po sa form, nakapasa. Dumaan na po sa substance, yung kay Sara Duterte, nakapasa. Pagkapasa doon, binigyan po si Sara Duterte ng 10 days na makukontrahin yung mga substance na aligasyon. Hindi siya sumagot ng maayos.
Sumagot siya pero hindi siya sumagot ng maayos. So, ang third step po yung grounds. Nakapasa sa grounds. Ngayon, pagbalik nila sa hearing, ang tatalakayin na po nila ay yung probable cause. At dito makikita natin yung ilalatag yung ebidensya, yung mga tao mag-witness. At ako po, ayun nga, ina-anticipate ko po kung paano ipagtatanggol ng defense team ni Sara Duterte, paano siya ipagtatanggol once na ipakita muli sa publiko yung kanyang mga pagbabanta sa buhay ng presidente ng Pilipinas, na ito po ay sumasaklaw sa violation po. Krimen na po. Krimen po yon. Ang pangongontrata po, krimen na po sa ating batas. At hindi lang ito kung sinong tao ang kanyang ginawa ng kontrata na papatayin. Presidente po yon ng Pilipinas. Presidente ito ng Pilipinas. At kung kayo po ay magtatangkang patayin ang presidente ng Pilipinas, ito po ay sedisyon. Pwede po itong sedisyon. May kaakibat po na maano na akibat. May kaakibat na mas malalim pa at mas grabe pa na penalty. Kung hindi basta-bastang tao yung kinontratahan mo na patayin. Presidente na po yan. At alam po natin, kung may mangyaring masama sa presidente ng Pilipinas, siya po ang papalit. Automatic ang vice-presidente papalit. So, yung kanya pong pagbabanta ay masasabi pong merong motibo. Yung kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente ay may motibo kasi po siya yung makakabenepisyo pag mawala po ang presidente. Kasi siya po ang vice-presidente. At kung yun po ang motibo niya sa pag-aagaw lang ng pwesto, ipapatay ang presidente ng Pilipinas. Ang tanong is, ganyan ba ang klase ng presidente natin maggusto sa 2028? Ganyan ba? Ganyan ba ang gusto ninyo maging presidente? Nagtatangkang pagpapatay tao, mamamatay tao. Nagtatangkang kumontrata ng mamamatay tao. Yung tipo bang, paano ba ito sabihin? Ang naobserba kasi natin sa mga Duterte, palautos ito sila, hindi sila meron silang gustong gawin yung bang dirty job. Yung tinatawag nating dirty job, inuutos nila sa ibang tao yung dirty job. Ang pagpapatay ng tao is a dirty job. An illegal, very highly criminal dirty job. Yung magngontrata ka ng mamamatay tao para patayin ng presidente ng Pilipinas. No joke, no joke. At kahit na ilang beses pa sabihin natin na ang ginagawang rason ng kanyang mga supporters at mga nagdedepensa sa kanya conditional threat daw yon. Kasi sabi niya, inutusan niya na patayin si ganito, si ganyan, kung siya ay mamatay. Wala po yun. Huwag po kayo maniwala doon. A threat is a threat. And her threat, yung kanyang pamabanta, kinontrata niya. Kinontrata niya. May verbal agreement sila. Pwede po, paano yun? Sabi niya na kung mamatay siya, what if buhay pa siya at what if buhay pa siya tapos nagbago ang ihip ng hangin at sinabihan niya diretso yung kanyang kinontrata na killer, patay mo na lang ngayon siya.
buhay pa siya, pwede mangyari yun. Pwede yun yung senaryo na yun. So, whatever, a threat is a threat. At alam natin, after a few days, yun na, di ba po, sumabog. Around first week of December 2024, tinanong siya about yung kanyang pababanta. At dininay po niya, sinabi daw niya, hindi daw niya sinabi. Again, ito po ay sign na sinungaling. Sinungaling po si Sara Duterte. Or hindi niya remember kung ano yung mga sinasabi niya previously. Or baka ibang tao, ibang personality ang nagsasalita at hindi niya na-remember. Para bang meron siyang split personality ba? Kasi may mga instances po kami na-observe kay Sara Duterte sa kanyang behavior na may sasabihin siya, first, may sasabihin siya, after a few days, iba na po yung ihip ng hangin. Para siyang multiple personality. May iba-iba siyang mga personalidad. Kasi yung iba yung nakita namin na personality niya doon sa November niya yung pagbabanta niya. Yun ang kontrata siya. Galit na galit po siya doon. Galit na galit siya doon. Nandun siya sa kwarto ng kanyang kapatid doon sa kamara, sa batasan. Galit na galit siya doon. At kasama niya doon yung kanyang chief of staff na si Zulweka Lopez. Galit na galit siya doon. Yun siguro yung totoong Sara. Kasi ibang araw, iba na naman yung kanyang aura. Ibang araw, lutang siya. Ibang araw, nagbabasa siya ng kanyang, binabasa na niya na yung script sa kanyang harapan. Nag-a-advise siya kung paano tayo maka-save ng energy at saka ng gasolina, na hindi dapat daw wag tayo mag-carpooling at huwag magbisikleta. Iba rin siguro yun na personality. Iba siguro din yung nagsasabi na itok-itok. Pero yun na nga, ewan ko kung naobserbahan ninyo yung kanyang naobserbahan niyo yung kanyang behavior. So, yun na nga. Ito yung mga balita na hindi ninyo pinapansin, kaya pinapansin namin. At bukas po, baka makabalik na po ako sa aking afternoon schedule. At shout out na lang po sa mga magulang na abala ngayon na sa mga moving up ng kanilang mga anak. So congratulations po sa inyo. Ako po kino-congratulate ko yung sarili ko kasi yung mga anak ko din po may moving up. At ewan ko pa kung anong mangyayari pa sa mga susunod na araw, kaya dito lang mo kayo, sumubaybay kayo sa amin dito sa page ni Nyolo, sa page ni Tita Admin Rich, sa page ni Banat Boy, at sana po mag-subscribe po kayo sa amin, 4. At salamat po sa pag-join niyo sa akin ngayon. At magkita-kita po tayo tomorrow. So yun nga, inibitahan ko kayo. So kung gusto po ninyo magbasa, kung mahilig po kayong magbasa na mahahaba na babasahin sa Facebook, puntahan po ninyo doon ang TPL, The Political Labandera 4.0 sa Facebook. Hanapin po ninyo doon. At ngayon, sinusulat ko pa yung patungkol po sa uplift na programa ng ating gobyerno. So, kita-kita lang po tayo tomorrow. Salamat po. And good night. Thank you. Shout out sa mga nag-join.